Panahon ng paglalaba ngayon, Friday. At tayo maglalaba ng aking pamangkin. Say hi. Kasi pag Friday na ganito, ito yung panahon ng paglalaba ko pagdating ng trabaho. So, on muna natin. Then, let's say, normal wash. Then, play. So, ganun lang. Hintayin na natin yan. So, at ngayon din, piprepare ko naman yung aking gagawin para bukas kasi yun ang dahilan kung bakit naglalaba ako ng Biyernes kasi maraming ginagawa pag Sabado. Kumisan, nandito yung aking kumbaga, pinaka-paradise ko, storage room. Dito, chinecheck ko lahat every week. Halimbawa, itong aming water softener, tinitignan ko kung merong yan sa loob, may salt pa, marami pa yan, so that's good. Kasi kapag nawalan ng salt yan, ibig sabihin, medyo magiging na naman yung aming tubig, magiging magaspang na naman, kumbaga, kasi yung water softener namin ay natanggal ng ilang buwan kasi nga ginawa itong basement at naging dahilan para yung aking anak ay magkaroon ng kumbaga rashes and yung pangate kasi nga di po ba ang Saskatchewan kasi dito sa amin lalo na ang tubig namin dito ay kung tawagin nila hard, yung masyado maraming minerals kumbaga na dumidikit lang sa balat, sa buhok, matigas din, magaspang. Mapapansin mo no pagka wala ng water softener o yung salt na tinatawag dito sa aming water softener. Kasi yung baby ko, ng mga nakararaang buwan, talagang nagpapantal siya, nagsusugat, kaya abot ang lagay ng moisturizer. Kaya ito, lagi kong chinecheck ito not for fancy reason, pero pang pang sa health din namin, syempre. At yung tubig namin, napansin namin na kapag gumagamit kami simula pa naman noon, nung dumating kami dito, napansin namin na kapag yung water softener namin ay gumagana, malambot sa balat, sa buhok, hindi frizzy, parang ganon, and so on. And isa pa, chinecheck ko dito yung drain, yung mga drain na yan, chinecheck namin yan. And of course, maingay, no? Kasi yung aking boiler, napanood nyo rin sa ibang vlog ko yan, yung boiler namin, and then yung heater, syempre, nandun, yung mga mechanical doon, ay chinecheck ko rin yan. Almost every week, ay continuous kong chinecheck yung mga roof namin, connections, everything, lahat yan, chinecheck ko yan. Pagdating ng Sabado, kahit napapasok lang ako dito, chinecheck ko kung anong may problema ba or what. So, lagi yan, no? Alam nyo kasi kapag bahang owner ka na talagang iisipin mo hanggang sa pinakamaliit na detalye kasi nga, iisipin mo rin yung gastos eh. Kapag lumala yung sira, iisipin mo rin talaga, mahal din talaga magpa-repair o magpa-install or something. Kaya mahalaga sa akin itong storage room namin na dinadala ko, pati yung garahe namin and then of course yung other mechanicals katulad nito at chinecheck ko rin yan kung naka-plug in lahat kasi syempre hindi na maiwasan na kung minsan masasagi siya or what at magiging dahilan kung bakit kung minsan hindi gumagana yung mga appliance natin tulad ng water softener, tulad ng mga heater, boiler, connections ng mga ng mga internet and so on, lahat. Okay. So speaking of those ones, trabaho. Kasi may post si dating Governor Grace Padaca ng Isabela, no? Ngayon ay nasa ibang department na siya. Kaya ako siya sinusundan, it's because pareho kaming nag-advocate ng PWD, Persons with Disabilities sa Philippines. Hindi naman ako active na nag-advocate, kundi I am pro doon sa program na yon ng gobyerno. At may isang post kasi prior doon sa pagbabasa ko kay Governor Grace, kay Bombo Grace, kasi simula pa nung bata ako talagang sinusundan ko siya. Hanggang sa mag-teacher ako, talagang idolo ko na si Bombo Grace. Kasi nga, di po ba, yung kanyang paa ay maliliit at miyembro siya ng PWD. At nung nagtrabaho tayo sa DepEd, kung hindi niyo po may tatanong, ay naging advocate din po tayo ng career education
na may kinalaman sa mga PWD ng mga estudyante. Ano yung mga accommodations na pwede nating ibigay sa kanila, parang gano'n. So those are konting bagay na kumbaga nagtitrigger sa akin kapag nakarinig ako ng mga ganitong issue. For instance, yung aking nabasa nung isang araw, kung di po ako nagkakamali, sa San Fernando, Pampanga po ito. Yung guard ay hindi pinayagan na makapasok yung family na mayroong miyembro ng PWD. Siguro, hindi aware yung mamang guard o yung mga empleyado doon na may ganong programa na hindi dapat itinatangi ang mga PWD, persons with disabilities or peoples with disabilities. At yun ang malaking pagkakaiba talaga natin sa Pilipinas at yun sa Canada, sabi ko na nga lang. So, ikukumpara ko na po ha, I'm so sorry. Sa school na lamang, malaki yung pagkakaiba ng treatment ng mga PWD sa Pilipinas at dito. Sa teacher siguro wala akong problema dahil naiintindihan ng mga teachers. Siguro ha. Pero dito sa amin kasi meron tinatawag na accommodation. Sa Pilipinas kasi, meron na rin sigurong accommodation. Hindi ko alam kasi ilang taon na rin naman kaming wala sa Pilipinas at wala na ako sa DepEd at wala na rin ako sa ibang institution. So, nung nakita ko ito, nagpa-flashback lahat noong mga karanasan sa buhay ko bilang guro na naka-encounter din ng mga PWD ng mga estudyante. Halimbawa, nearsightedness, farsighted, yung mga, kumbaga, hindi makarinig, sa ENT, may problema sa pandinig, sa pangamoy, and so on. May mga estudyante tayong ganun dati sa Pilipinas. So, ang accommodation lang na naibibigay ko, sa totoo lang, ay yung question and answer na, nakakarinig ka ba ng maayos? Kung hindi, nakakarinig ka ng maayos sa mas malapit, ilalapit kita. Ganun lang. Pero wala kasi tayo dati, nung tinatawag, hindi ko alam kung meron na, i-recommenda ng teacher na halimbawa, na halimbawa ito, nearsighted. I-recommenda sa principal, kung sino yung support people doon, and then i-recommenda naman sa clinic o kaya naman sa municipal health at ipapacheck up naman. Kaya lang, ang problema natin noong mga panahon na yun, hindi ko alam ngayon kung mayroong ganong suporta na libre ba yung pagpapacheck up ng batang may PWD o kaya naman meron silang condition na kung tawagin natin na ADHD, ADD, meron silang kung ano-ano pang mga may kinalaman sa condition, whether it's mental, physical, or what. So, may ganun na ba? Comment down below po kung meron na ba kayong alam na ganung project ng DepEd sa kasalukuyan o ng gobyerno sa kasalukuyan na halimbawa, sabi ko nga, may pangangailangan yung bata, i-recommend ng teacher, and then teacher i-recommend sa principal, and then sa municipal, o kaya naman sa authorities, and then the authorities will sasagutin yung pagpapacheck up. Halimbawa, lalo na kung hindi kaya, indigent ng mga family, na hindi talaga kaya magpa-check up, meron ba tayong ganong programa? Kasi dito po sa Canada, sa totoo lang, hindi ko naman minamalit or what. Kaya lang nakikita natin kasi yung ibang pagkakaiba, yung malaking pagkakaiba on how they take care of PWD dito sa Canada. For instance, meron akong isang bata na talagang sobra yung tinatawag nating ADHD na kapag tantrum, bigla na lang tatayo, lalabas, na walang paalam, grade 6 na po ito o grade 7 na po ito and then babalik na lang kung kailan niya gusto. Of course, kakausapin ko siya in a manner na tinatrato natin ng pare-pareho lahat. May kondisyon ka man o wala, tatrato natin, pero naiintindihan natin yung ganon. So, ang kakaibahan lang dito, meron siyang treatment, meron siyang suporta mula sa gobyerno, mula sa government o sa Saskatchewan, provincial. Meron siyang suporta sa mga SST o support staff, teachers ng paaralan kung saan po ako nagtuturo. Meron siyang suporta clinically mula sa gobyerno, medications, doctor fees, and so on. So, walang binabayaran yung family doon sa kanyang mga clinicians and so on and so forth. Isa pa, merong tinatawag na, ito pa, issue ng inclusion sa Pilipinas na naman, hay nako. Ang pinsan ko actually ay teacher ng EISC, parang ganon. So, sa matulong sabi, kung bagay nyo sa Pilipinas, special class na. Pero meron silang inclusion class, inclusion time, na meron silang IA, kung tawagin natin, or instructional assistant, o yung teacher assistant. Na ang bawat bata ay may teacher assistant na kapag pupunta sa inclusion class,
Dadalhin niya doon and then makikipag-uugnay yan doon sa teacher, mag-uusap sila kung anong plano, ano ba yung activities and then gagawin nila. Kasama nung PWD o kaya naman may condition na bata na napapasok doon sa classroom and then tutulungan ng teacher assistant o kaya ng IA o ng instructional assistant. Sa Pilipinas naiintindihan natin dahil kulang ang budget. Siguro, DepEd. At wala tayong tinatawag na instructional assistant. Hindi natin alam, no? Kaya lang, sabi nga natin, ano ba ang priority ngayon doon sa mga ganong kondisyon, sa mga ganong bata na may kondisyon at paano natin kinikater, no? Hindi ko alam sa Pilipinas. Kaya lang, sa totoo, nakakainis isipin na yung awareness ng tao sa Pilipinas ay kulang na kulang pa. Kaya nga sabi ko, I am challenged nung sinenda ko ng principal ko nung nandun pa ako sa DepEd na, hey, Mr. Rupisan, pumunta ka dun sa Tugigaraw at mag-attend ka ng training, career education with regards to PWD. And makikipag-unahin tayo sa DSWD, sa Social Welfare Department ng munisipyo at titignan natin kung anong program yung pwedeng i-implement. So, that's good kasi maganda yung thinking, no? Kaya lang, ang problema kasi yung pagbabudget, sino ba ito? Kung minsan, ang hirap-hirap sa totoo lang magpalabas ng budget sa Pilipinas. Ang daming papel. Ang daming kung ano-anong requisitos na hindi ko alam. Kumbaga sa sayings natin na aanhin mo pa ang damo kung patay na yung kabayo. Which is true. Meron kaming mga, kumbaga, kondisyon na mga batang may kondisyon na mga ganun. Tinatanong namin sila kung nagpa-check up na ba, nagpa-check up naman, ganun-ganon, nakakuha kayo sa perta sa munisipyo, blah blah blah. Wala naman. Noong mga panahon na yun, hindi ko alam sa kasalukuyan kung anong programa na ng munisipyo, something like that, no? Ano ba ang ginagawang awareness ng munisipyo? Halimbawa, no? Hindi ko kinukwestiyon ng mga mayor or what. Dapat maging, kumbaga, ito ay isa sa mga advocate ng munisipyo na maging aware lahat ng mga empleyado ng gobyerno, private sector, lahat-lahat na dapat isaalang-alang yung tinatawag nating mga ganitong kondisyon. Ano? Kasi hindi talaga madali para sa isang magulang na mag-alaga ng isang bata na mayroong tinatawag nating kondisyon. Ano ba? Kung mentally challenged ba yung bata or what, physically challenged ba yung bata or what, hindi natin alam. Dapat maging aware kung sino man. Kasi halimbawa, itong mamang guard nito, nakaawa-awa naman dahil hindi niya siguro alam. Sabi nga natin na may ganong programa or what. Kaya ganun na lang yung kanyang siyempre, trabaho lang niya siguro yan. Pero ang sinasabi natin dito, dapat maging aware ang bawat isa doon sa mga programang ganito. Kasi dapat, sa ngayon, ay hindi na dapat naging question ito. Halimbawa, sa mga establishments. Dapat may mga accommodations tayong tinatawag doon sa mga iba't ibang establishmento. No? Halimbawa, sa munisipyo na lamang. Kung dati, sa totoo lang, ano? Halimbawa, sa mga establishmento, ano yung accommodation na ginagawa? Halimbawa, kung mayroon bang ang alam ko, meron ng priority lane for PWDs, buntis, and senior citizen. Alam natin yan. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Paano natin maipe-penetrate yung mismong tao, no? Halimbawa, sabi nga natin, yung bata na yun na may condition, hindi lang doon sa pamilya dapat umiinog o umiikot yung awareness na hey, yung anak ko may ADHD, may syndrome na ganito, mayroong nearsightedness, o kaya naman siya ay farsighted, parang ganon, no? Hindi lang dapat umiikot dun sa family. Dapat sa society as a whole, no? Dapat alam ng buong sambayanan na mayroong ganong kondisyon. Nangyayari sa pamilyang ito, something like that. Kumbaga, tama na tayo ay very close sa family natin, pero kung minsan, paglalabas na tayo sa society, yun na ang nagkukulang, no? Okay, isang halimbawa na naman dito, no? Accommodation sa trabaho. Sa Pilipinas, nung umuwi ko 2 beses na, ganun pa rin ang sitwasyon. Wala pa rin po akong nakikita. Hindi ko alam, again. Baka tingnan nyo ako dito sa aspeto ito. Tinitingnan ko kung sa amin, sa SM Isabela, hindi ko alam kung... Kasi konti lang naman pagkakataon. Pero, ni isa, wala akong nakitang PWD na nagtatrabaho sa malalaking establishmento. Pero ang alam ko, nag-hire sila ng mga PWD, katulad ng SM. Pero wala po akong nakita doon sa particular na yan. Siguro, tama si Bombo Grace, si dating Gov Grace, na siguro natural na mahiyain yung mga PWD doon sa exposure, parang ganon. Kaya hindi sila nag-apply, no? Hindi ko alam.
i-comment down below nyo kung kayo taga Isabela at may taga SM na PWD nagtatrabaho kayo doon. Siguro, sabihin nyo sa akin. Pero nung umuwi po kami 2 beses na, wala pa po akong nakita. Kasi nga, sabi ko, yun yung mga isa sa mga tinitignan natin. Dito, kung pupunta po kayo dito sa, halimbawa, sa Walmart, Shoppers Drug Mart, kung saan-saan, may makikita kayo mga greeters. Wala silang gagawin kundi mag-greet lang ng tao na papasok. Hi, good morning, good afternoon, welcome to Walmart. How are you? Alam niyo po, naka-wheelchair sila. Kung minsan pa naka-oxygen. Nagtatrabaho yung mga yan, PWD. So, ganoon yung accommodation sa trabaho dito. And, alam po ninyo, yung gumawa dito sa bahay namin, napansin ko yung isang mama na gumawa dito, Canadian, puti. Wala siyang ganito. Ang meron lang sa kanya, itong daliri, and then itong thumb. Pero ito, wala siya yung index finger, middle finger, and then ring finger. Parang ganyan siya, wala. Napansin ko po yun. Pero bakit sa construction, nakakagawa siya? Kung sinerch ko, yung company na gumawa nito, ng aming floor, actually, ay ang sinasabi doon, this company adheres to the blah, 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 and PWDs or persons with disabilities who are hiring yung mga taong ganon. So, maliit na company. Hindi ko masasabing maliit kasi malaki na rin siguro kasi buong Regina, Moose Jaw, Saskatoon sila. Ito 3 cities. Ang ginagawa nila ng floor, itong floor namin. So, napansin ko po yan. Pero ang alam niyo po, hinahawakan niya yung jackhammer. Nung jackhammer itong flooring namin, pinalitan ng flooring, jackhammer ito, siyang humahawak. So, yung mga accommodation na gano'n. Sa atin kasi ang thinking, putol ang paa, putol ang kamay, bulag yan, ganito yan, ganito yan. Yung kasi ang thinking kasi natin agad, yun ang na-inculcate sa atin, which is not good. Na yung accommodation, kumbaga, sa mga PWDs ay nababaliwala. Ngayon, yung sinare ni Governor Grace na with regards to Pampanga incident, isa lamang yun sa napakaraming mga PWDs incidents sa Pilipinas. Ngayon, hindi na gaanong pinag-uusapan o halos hindi na nga pag-usapan yung tinatawag nating PWD dito sa Canada. Kasi namumuhay sila ng normal. Halimbawa, no, dito sa mga streets namin, obligasyon ng isang mamamayan dito sa Canada na kapag nag-i-snow ganito, makapal yung winter snow sa labas, obligasyon mo na suruin mo yun kasi iniisip mo, paano kung may PWD, mayroong na electric motor na wheelchair ang dadaan o hindi siya makadadaan, parang ganon, no? Dapat parang 24 hours or 72 hours, parang ganon. Hindi ko alam, 48 hours, parang ganon. Depende, may oras kasi yun eh. Na hindi mo shinavel yung harapan mo, may magrereklamo na. Kasi, yung mga tao, bibigyan mo sila ng daan. Bibigyan mo sila ng respeto doon sa kanilang daanan, no? Halimbawa, sabi ko nga, yung mga nasa nag-electronic, yung mga yung mga naglalakad na, kumbaga, may crutches or may mga tungkod. So, paano sila makadaan nga naman? So, iniisip mo yun, no? Ibig sabihin, yung ganun thinking is not only doon sa family, kundi sa buong society, no? Sa atin, sa Pilipinas, hindi ko alam. Mga engineer naman sa DPWH, no? Siguro nasisimulan na, pero hindi pa lahat. Yung mga daanan, kung naka-wheelchair ka, paano ka makakapunta doon sa mga alleys o sa mga ano? Kasi hindi naman nakadesign yung mga daan na pwedeng daanan ng mga kababayan natin na naka-wheelchair. Kung gusto nilang lumabas. Wala naman. Kalsada na nga lang, hirap na hirap pa. Di po ba? Yun ang pagkakaiba. Kaya dapat, hindi lang sa family umiinog yung tinatawag nating awareness doon sa PWD, kundi sa buong society. So, saludo po ako doon sa mga taong nag-a-advocate ng PWDs tinitignan yung kanilang karapatan din bilang mamamayan na mamuhay ng normal at hindi natatangi sa society. So, pero dito, thankfully, sa Canada, ay hindi na gaanong, kumbaga, malaking issue yung bagay na yun. Pinagtutuunan ng pansin, pero hindi na dapat naging malaking issue na ano. Kasi, maging ang federal government at provincial government, municipal government ay tinitignan yung ganong mga pangyayari na binibigyan importansya lahat ng tao, lalaki, babae, bakla, tomboy, bata, matanda, PWD, buo, kulang, wala. Lahat yan ay tinitingnan. Yan po ang accommodation sa trabaho dito sa Canada and sa society. So I hope ay maging bahagi tayo. Hindi lang ako, hindi lang si Grace Padaka o si Governor Grace. Hindi lang ikaw na nanonood.
ipagkalat nyo na dapat maging aware ang bawat isa. Maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!